Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, sa mga nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nitong mga nakalipas na araw, simula nung Lunes, pinagnilayan natin ang mga paksa tungkol sa pagiging mabuti kaysa tama. Di ba nung Monday? It is better to be good than to be right. Pagiging mabuti kaysa tama. Kahapon, paksa naman sa pagiging, alala nyo ba? Banal. Banal o holy ang ating pinagnilayan. Ito ang mga katangian na tinuturo ni Jesus sa kaniyang mga alagad. Pagiging mabuti, pagiging banal. Samantala, buuin natin yung tatlo. Ngayong araw na ito, katangian naman ng pagiging matuwid. Sa Ingles, righteous. Ang tinuturo ni Jesus. Pagiging matuwid. Tingnan niyo yung tatlo, di ba? Mabuti, banal, matuwid. Good, holy, and righteous. Pinag-iingat
ni Jesus ang mga alagad na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa nila ng mabuti. Ang sabi ni Jesus, kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Sabihin nyo nga po, pakitang tao. O, isa pang salitang ginamit ni Jesus, mapagpaimbabaw. Diba? Pakitang tao, ibig sabihin, pinapakita sa tao. Mapagpaimbabaw, ibig sabihin, nasa ibabaw. Wala sa loob. O, diba? Malinaw ang mga salita. At ginamit ni Jesus ang tatlong halimbawa na madalas ginagawa ng tao para magmukhang matuwid. Ano yon? Pagbibigay ng limos, pananalangin, at pag-aayuno. Di ba? Kapag nagbigay ka ng limos at hindi naman nakita ang iyong intensyon, ang sasabihin mo, wow, ang bait naman niya. Ang buti naman niya. Kapag meron ka nakikitang nagsisimba lagi, at hindi mo naman alam ang laman ng puso, ano sasabihin mo? Wow, ang banal naman niya. Lagi nagsisimba. Pero hindi mo alam sa loob, chismosa yan. Nako, di ba? Kapag nakakita ka ng nag-aayuno, madalas mag-fasting, no? Sabihin mo talaga, no? Wow, ang lapit niya sa Diyos. Tama ang kanyang ginagawa. Itong mga tatlong ito, mga gawaing pangrelihiyon. Kaya naman nararapat lang na ginagawa ito ng hindi hayag at lihim. Itong pagiging matuwid. Ang pagiging totoo sa panlabas at panloob na anyo. Ngunit nasisira ang pagiging matuwid kapag pumasok ang pagiging pakitang tao. Dahil sa pakitang tao, ginagawa ang isang bagay na nakakita ng tao at hindi naman yon ang totoo. Yung ang bait-bait pagkaharap mo, pero pagtalikod mo, kung ano-ano ang sinasabi sa iyo. Merong ganyan. No? At naranasan ko na yan. No? Pagharap mo, ang bait-bait. No? Siyempre, pakitang gilas pa sa iyo. No? Pero pagtalikod mo, kung ano-anong sinasabi sa iyo. Yung, di ba? Yung, ang ganda ng panlabas. Ang ganda ng panlabas na anyo, pero ang pangit ng panloob. Pinapakinis ang kutis, pero hinahayaang magaspang ang ugali. Maraming ganyan. Hindi ba? At hindi ba baluktot ang paraan? Hindi ba baluktot ang pamamaraan? Kaya naman kay Jesus, binibigyan niya ng halaga ang mga mabubuting ginagawa ng patago at lihim. Kaysa naman pinapakita ng hayagan. Binibigyang halaga ang mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga ginagawa ng hayagan. Kaya nga, wala nang gantimpala sa mga pakitang tao. Kasi anong gusto ng pakitang tao? Papuri ng tao. Palakpak ng tao. Ito yung hamon sa atin. Maging totoo sa labas at loob na anyo. Mga kapatid, ang pagiging matuwid, hindi nakikita sa panlabas, kundi sa panloob na ugali. Diyan tayo nasusubok. Kaya nga ang paalala sa atin ng Salmo Responsorio, magkaroon ng takot sa Diyos. Magkaroon ng takot sa Diyos. Sapagkat ang sabi natin, mapalad siya na may takot sa Diyos. Siguro, ito yung dapat nakatangiang hindi natin inaalis. Yung mayroon tayong takot sa Diyos. Na kahit hindi nakikita ng tao, alam natin na nakikita ng Diyos. Marami wala ng takot eh. Bakit? Ang dali itago ng nasa loob.
ang dali pagtakpan ng nasa loob. Yung mga magnanakaw, hindi ba nagtatago? Paano gagawin na magnanakaw at hindi magmukhang magnanakaw? Edi magbibigay ng tulong. Nakikita mo nagbibigay ng tulong pero ang ninakaw, mas malaki pa sa kinuha. Ay mas malaki pa sa binibigay. 'Di ba? Yan ang isang senyales ng taong matuwid, ang may takot sa Diyos. Dahil hindi dapat ginagawang isang bagay ayon sa panlabas, kundi dapat ramdam din ito sa panloob. Aral, again, sa pagiging matuwid ang tinuturo sa atin sa araw na ito. Lunes, pagiging mabuti. Martes, pagiging banal. At ngayong Miyerkules, pagiging matuwid. Amen? Amen. Kapatid, ang walang kinakatakutan, baluktot ang magiging pamumuhay. Para magkaroon ng matuwid na buhay, magkaroon ng takot sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayin kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.